PVAID, People's Volunteer Against Illegal Drugs. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Ako'y nabiktima ng isang balat kayo. Akala ko tunay di pala totoo. Masasarap na pagkain ang hinain sa akin. Pagtalikod ko ubod pala ng sinungaling. Ang sakit sa loob tinurin mo na kaibigan. Yun pala, ako'y nasa kapahamakan. Pinipit niya ako doon sa kadiliman. Pinatikim niya sa akin ang anay sa laman. Bato marijuana lahat ay natikman. Ang isip ko noon talagang lumilipad na lang. Hindi ko na alam, walang mapuntahan. Ako'y nakakulong sa rehas ng kadiliman. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino. Yes, magandang hapon Manila, magandang hapon Pilipinas. At syempre, binabati po natin lahat-lahat po ng mga ka-PVAID natin dito sa ating programa PVAID, People's Volunteers Against Illegal Drugs. Magandang hapon po sa inyo, Kuya Bonnie. Kamusta po? Well, magandang hapon sa iyo, DJ Ron. At ito, I'm back. At alam mo, nung nakaraang linggo, nung mga nakaraang araw ay talagang abalang-abala ko. At sa totoo niyan ay hindi ko na nga rin nababasa yung mga text messages ko at yung ating mga messages sa personal messenger. Of course, bago lahat, binabati ko ang ating mga kababayan, ang bawat pamilyang Pilipino, ang PPM Global, of course yung DDS Community Alliance, binabati ko sila, ang BBML Community Alliance Movement Global. At syempre, yung ating mga fellow Rotarians, sa Rotary International District 3780, yung aking mga fellow Sir Knights sa Knights of Rizal. At marami pa sila, At kung babanggitin natin, napakahaba ng ating mga kaibigan. Siyempre, narito tayo para talakayin na naman natin kung ano ang meron sa People's Volunteer Against Illegal Drugs. Okay, so alam naman po natin itong PVAID po talaga sa ngayon talaga ay nakikita natin yung pag-usbong ng mga bagong miyembro po ng PVAID. Actually po, may mga nakakasama po kayo dito sa PVAID, mga nakakasama ko na rin po nung araw pa. At kausap ko nga po yung mga ibang mga leader, hindi pa nila nababanggit sa inyo na magkakilala rin po kami. Ganun po. So, yung mundo po natin talaga, pag tungkol sa kampanya kontra droga, so dito natin nakakasama yung mga kaibigan ng mga kaibigan, na kaibigan din pala natin po, na nagiging miyembro ng PVAID po, di ba po? That's right, DJ Ron. At isa lang talaga ang mundong ginagalawan natin at alam naman natin kung ano talaga ang kanilang saloobin. At lahat ng mga yan na ating mga kaibigan ay talagang tutol na tutol sa pagkalat ng pinagbabawal na gamot sa ating lipunan. Opo, so alam naman po natin. So talaga ito yung problema na hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa din. Pero may mga lugar po ba na bansa na walang problema sa droga o halos lahat po talaga? Well, halos lahat meron. Pero ang importante sa lahat, DJ Ron, mailagay natin ang ating estado, ang ating bansa, na ang problema sa droga ay talagang masasabing kontrolado. Hindi natin maaalis na mayroong gumagamit, pero hindi natin dapat hayaan na maging malala yung problema ng ating komunidad dahil lang binabalot tayo ng problema natin sa illegal drugs. Opo, so alam naman po natin, marami talagang ito yung problema. Pero alam naman po natin, so sa bawat problema ay may mga iba't iba ring mga solusyon o kaparaanan kung paano ito masusolusyonan. At syempre, kasama po natin ang PVAID na tutulong sa ating gobyerno na maggagawa ng mga kaparaanan kung ano ba yung mga alternative na solusyon para masolusyonan ang isang problema tungkol sa droga, di ba po? Yeah. In fact, ginagawa na ng People's Volunteer Against Illegal Drugs o ng PVAID yung aming mission, siguro nung nakaraang linggo lang, marami ng mga nag-oath taking, nag-attend ng orientation program sa ginanap na programa ng PVAID. At karamihan sa kanila ay nagsipagtapos at nag-oath taking na
sa ating organisasyon at ngayon ay bumubuo na ng mga different chapters, no? Kaya nga hindi na ako magkanda-ugaga ngayon dahil marami na silang kumikilos ngayon para ikalat yung ating magandang balita at yung ating awareness sa bawat pamilyang Pilipino. So yun naman po. So ano ba yung mga announcement po ninyo bilang kayo po ang chairman and founder ng PBAID sa mga tagapakinig natin sa radyo? At syempre, yung mga tagapanood natin sa Facebook at syempre ito yung nalalapit din natin na online, DJ Ron Online TV na mapapanood naman po sa YouTube. So ano ba yung mga announcement na gusto nyo ipahayag sa mga tagapakinig sa radyo at syempre sa mga tagapanood natin sa Facebook at sa YouTube po? Well, gusto kong ipaalam sa kanila na ang People's Volunteer Against Illegal Drugs ngayon ay na-decentralized na po. Ibig sabihin po, meron na po tayong director sa Luzon, no, sa pamumuno ni Brother Elbenson Abrigana at ang ating Bisaya naman po ay si Brother Bal Kent Propetana Basea at ang ating Mindanao ay si Mr. Bong Martinez. Sila po ang nangangasiwa at nagsusupervise ng ating expansion sa kanilang mga nasasakupan. At syempre, hindi natin pinabayaan yung ating mga Filipino overseas. Kaya meron na rin po tayong director sa Filipino Overseas Affairs, no? Sa katakuhan ni Mr. Edito Go Eduardo Jr. na nakabase po ngayon sa London. Okay, so ibig sabihin ito yung mga kababayan nating mga nasa ibang bansa na miyembro rin ng PBAID na talagang pinapalawak natin yung ating programa, kampanya dito sa masamang bisyon droga at ano ba yung mga kaparaanan na pwedeng gawin ng PBAID na makakatulong sa ating mga kababayan, mga Pilipino na dumaranas ng problema o mga pagsubok na meron alternatibong pwedeng gawin para sila ay makaiwas at hindi makaisip na gumawa ng mga illegal, yung gumamit at magtulak ng bisyon droga. Well, sabi ko nga, syempre hindi natin pwedeng alisin na magbigay tayo ng mga pangaral at pag-aaral tungkol dito sa ating awareness. Huwag natin itong tigilan dahil pag ito ay ating tinigilan, talagang mananaig yung ating pangamba na tayo ay babalutin ng salot na droga. Okay, so alam naman po natin na talagang ang droga po talaga, ito yung pinakasalot talaga sa bawat buhay ng mga Pilipino na nasisira yung kanilang buhay. Actually, may mga iba pa nga dyan, talagang minsan, ano ba tawag dito, may mga nakilala ko na meron siyang kamag-anak o kapatid, pastor pa yung kapatid niya, pero minsan kahit anong pangaral ng kanyang kapatid ay hindi nakinig. Nabalitaan ko ay nahuli po kamakailan doon sa tinatawag na bypass operation. Nakakalungkot at hindi ko na po banggitin kung sino po sila. Na ako ay nagtataka dahil pastor po yung kaibigan ko, nakakilala ko po, tapos meron siyang ganung kapatid na na pinangangaralan din na ayaw nilang makinig o ngayon ihintayin pa ba nila yung mahuli sila o mapahamak sa masamang bisyon droga. Yun na nga at sabi ko nga napakalungkot dahil kita mo nakahuli siya. Ibig sabihin nun, posibleng masisira ang kanyang buhay dahil ang kanyang mga pangarap ay bigla na lang babagsak dahil he will eventually end in jail for that matter. Kaya dapat talaga nag-iisip tayo kung tama ba yung ginagawa natin, tama ba yung barkadang napuntahan natin. Dapat yung mga bagay na yan ay dapat binibigyan natin ng prioridad sa ating buhay. Okay, so yun naman po. So dapat talaga ang priority natin yung magandang gawain. At syempre hanggat makakaiwas ay umiwas po. At may mga iba namang mga kaparaanan o alternatibong kaparaanan kung tayo namumblema o may mga pagsubok sa atin, hindi solusyon ang gumamit ng droga. At kung wala naman po tayo talagang hanap buhay at nagkakaroon tayo ng problema ang pinansyal, talagang hindi po solusyon ang magtulak ng droga. Ang nakakalungkot nga lang po, minsan, ang mga nagiging biktima po ay yung mga ginagamit ng mga sindikato ay yung mga kabataan na ginagamit po nila. Yun po yung nakakalungkot So, ibig sabihin sa murang edad, di ba, mga edad 14 at edad 13 ay nag-aabot. Ginagamit nila. So, bakit po nila ginagawang kasangkapan yung ating mga kabataan na dito sa pag-aabot o pagtutulak ng droga? Yun nga. Alam mo, I think it's about time na to encourage them to
to change their lifestyle. Walang masama kung magbabago tayo, no? Pero merong masamang maidudulot kung ikaw ay tuloy-tuloy pa rin sa paggamit o pagtutulak ng bawal na gamot. Sabi nga nila, life always offers you a second chance. It's called tomorrow. Bakit ngayon? Pwede ka magbago bukas. And then mga the following day, ganun. Wag mo nang balikan yung masama mong karanasan. Opo, so pero mayroon din po mga ilan na nagbago pansamantala, after mga ilang linggo o ilang buwan ay bumabalik din. So parang hindi na nila matakasan yung kanilang mga nakagis ng bisyo o pagtutulak na binabago po sila. Gumagawa ng mga kaparaanan ang mga bawat ahensya ng ating gobyerno at syempre nagsusulong sa kampanya kontra droga na binabago yung kanilang pananaw. So pero minsan, after nilang magbago, meron din pong mga iilan na mga bumabalik at meron naman po tayong mga kababayan na talagang ginagawa nila yung nararapat na nilang tamang gawin na sila ay huminto na at napapaganda yung kanilang buhay. Pero alam naman natin, once na sila ay binago at bumalik sila, alam din po nila kung ano yung mga naghihintay na kapahamakan na pwedeng mangyari sa kanila. That's right. Kaya nga sabi ko dito, kung meron kang problema, huwag kang manghimig, lumapit sa magulang mo, sa kapatid mo, magsabi ka, ang iyong tahanan ay laging bukas sa iyo at syempre, handa silang kupkupin ka at bigyan ng magandang paliwanag at liwanag yung dinadaanan para wag kang maligaw ng landas. Okay, so alam naman po natin yung iba po talaga ay naliligaw ng landas at meron naman tayong mga kababayan nandun sa tamang landas. Ano ba yung gusto nila? Yung maligaw yung landas nila o yung nasa tamang landas? So alam naman po natin, minsan lang po tayo mabuhay at syempre gamitin natin ang ating buhay sa tama nating kaparaanan na mapapabuti ang ating buhay. Pero nakakalungkot, meron po tayong ilang mga kababayan na instead na pinipili nila yung tama, ay doon pa sila pumapasok sa maling gawain na alam naman nila na ito ay magdadala sa kanilang kapahamakan at walang nag-iintay na magandang buhay sa kanila. Ay siguro pansamantala lang. Yung sinasabi nila, pag tumikim sila ng masamang bisyong droga, ay makakalimutan nila yung problema. Ngayon, yung iba naman, ito yung ginagawang hanap buhay na alam naman po natin na marami silang pinapahamak at sinisirang buhay kung sila ay magpapatuloy sa pagtutulak ng masamang bisyong droga po. Tama. Kaya nga sabi ko, ang ating pamahalaan, hindi naman nagpapabayayan. Lalong-lalo na ang ating simbahan. Laging nagpapaliwanag at nagbibigay ng advice sa ating mga kababayan. Siyempre, yung ating mga taong barangay, ganun din sila. Kaya nga nagtutulong-tulong tayo para at least mailigtas natin yung ating bansa. At yung mga salot dyan, yung mga demonyo sa paligid natin, huwag natin bigyan ng puwang na sirain yung ating buhay. Okay, so wag nang nilang bigyan ng pagkakataon na makapasok pa sa kanilang buhay yung mga ganun. So actually, marami naman tayong mga kaparaanan na kung pwede tayo umiwas. Minsan yan po yung lagi kong mga tinatanong sa mga kabataan. Let's say kung ikaw ay naka-experience na isang barkada o kaibigan na inalok ka na masamang bisyong droga, ano yung gagawin mo? So dapat sila ay mamulat na rin yung ating mga kabataan o yung ating mga kababayan once na dumating sa kanilang buhay na may dumarating at nag-aalok sa kanila, ano ba yung mga kaparaanan na pwede nilang gawin? Ano po yung maipapayo niyo po para nila ay maiwasan po? Well, sabi ko nga kanina, no, higit sa lahat na unang makakatulong sa kanila, yung kanilang pamilya, no? Yung kanilang magulang, kapatid, no? Walang ibang una mong lalapitan kundi yung mga tao na yan. Kasi kung sa iba ka pa pupunta, hindi mo masabi dahil una, hindi mo naman kadugo yan eh. Diba? Yes, opo. Bali, ano ba yung mga huli nyo pong announcement po sa ating mga tagapakinig at para matawagan naman po natin yung iba nating mga kasapi dito sa ating programa po? Well, ang aking masasabi, no, tuloy-tuloy po yung aming expansion ng advocacy at wala pong masamang tinapay ang People's Volunteer Against Illegal Drugs sa inyo. Bagkus kami po ay nagbibigay sa inyo ng tulong, pangkaalaman
at iantas yung antas ng inyong kaalaman pagdating po sa pinagbabawal na gamot. Hindi po kami humingi ng pera sa inyo. Kami po ay bukas taos sa puso yung pagtulong at pagbibigay ng payo para na sa gayon ay maging malinis ang ating lipunan laban sa pinagbabawal na gamot. At maiwasan natin yung pag-commit ng mga maraming krimen dyan. Karamihan dyan, mga drug-related na nga eh. Diba? Kaya sabi ko, yung aming expansion sa Metro Manila po, meron na po kaming mga city chapters, no? Mag-join po kayo doon sa People's Volunteer Against Illegal Drugs. Pwede rin po kayong pumunta sa aming website at pwede na ho kayo mag-fill up ng membership doon online sa Google. Automatic po yun na magiging kasapi po kayo ng PBAID at siyempre, makakatulong na rin namin kayo sa paggawa namin ng kabutihan sa ating komunidad, sa paaralan and other places. No? Kaya kapit lang po at kada Sabado po ay narito kami sa inyo para maghatid sa inyo ng balita at kaunting kaalaman para sa inyong proteksyon. Okay, so yun naman po. So basta tayo ay gagawa ng ating mga kaparaanan na makakatulong sa ating mga kababayan at sa ating bayan. So alam naman po natin sa PBAID, tayo ay yung tinatawag na Pusong Pinoy, Dugong Bayani para sa tunay at totoong pagbabago. So yan po yung kailangan ng ating bansa. Yan ang kailangan ng ating bayan. Yung magbibigay ng tunay na malasakit para sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan, at sa bayan na isulong po natin ang tunay at totoong pagbabago, kampanya kontra droga. Maraming salamat po Sir Rodrigo at alam kong napakarami po ng mga gagawin niyo po ngayong araw na to upang makausap pa yung ating mga bagong miyembro at mga leader ng PBAID. At syempre abangan din po yung ating malapit-lapit na himpilan na mapapanood sa YouTube itong ating programa sa PBAID dito po sa DJ Ron Online TV. At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa ating official Facebook account, yung ating PBAID po. Maraming salamat po, Sir Domingo. Maraming salamat po, Sir Rodrigo. Okay, so magkita-kita po ulit tayo sa darating na araw. At syempre, abangan po nila tayo tuwing araw na Sabado po. Baka may mga... Maraming salamat din sa iyo, DJ Ron, for having me in your program. At of course, sa ating mga kababayan, na nakinig ngayon at sana ay sa susunod na Sabado ay magkasama-sama po tayong muli. Sige po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, DJ Ron. People's Volunteer Against Illegal Drugs. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Ako'y nabiktima ng isang balat kayo. Akala ko tunay di pala totoo. Masasarap na pagkain ang hinain sa akin. Pagtalikod ko ubod pala ng sinungaling. Ang sakit sa loob tinurin mo na kaibigan. Yun pala, ako'y nasa kapahamakan. Pinipit niya ako doon sa kadiliman. Pinatikim niya sa akin ang anay sa laman. Bato mariwana lahat ay natikman. Ang isip ko noon talagang lumilipad na lang. Hindi ko na alam, walang mapuntahan. Ako'y nakakulong sa rehas ng kadiliman. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Kaya ito ang payo ko sa mga Pilipino. Okay, magandang hapon Manila, magandang hapon Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa dito sa PBAID People's Volunteers Against Illegal Drugs. People's Volunteer Against Illegal Drugs. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka,
isa ka na sa biktima. Ako'y nabiktima ng isang balat kayo. Akala ko tunay di pala totoo. Masasarap na pagkain ng hinain sa akin. Pagtalikod ko ubod pala ng sinungaling. Ang sakit sa loob tinurin mo na kaibigan. Yun pala, ako'y nasa kapahamakan. Pinipit niya ako doon sa kadiliman. Pinatikim niya sa akin ng anay sa laman. Bato mariwana lahat ay natikman. Ang isip ko noon talagang lumilipad na lang. Hindi ko na alam, walang mapuntahan. Ako'y nakakulong sa rehas ng kadiliman. Sa gipin natin ng pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing Yes, magandang hapon po sa inyo. Kuya Gary, kamusta po? Yan, guys, parang kapangalan nyo yung sikat nating manganganta si Gary B. Yan, okay. At syempre, ang pogi-pogi nating kasama po na si Kuya Domingo. Yan, kamusta po? At yun naman, tuloy-tuloy tayo sa ating programa dito sa ating sinasagawa sa PBAID. At kanina po ay nakasama po natin si Kuya Bonnie, si Sir Rodrigo, ang apo ng ating bayaning si Andres Bonifacio. Yan, okay. So, kamusta po kayo, Sir Gary? Batiin niyo muna po yung ating mga tagapakinig. At syempre sa ating mga tagapanood dito sa Facebook. At syempre medyo na-delay po tayo ng konti dito sa ating YouTube channel. Okay, ito si YouTube pala kasi mayroon pang verification for 24 hours. Kaya bukas ko pa tayo makapag-broadcast sa YouTube. Anyway, so tuloy-tuloy pa rin po yung ating programa dito sa PBAID na isinusulong po natin tuwing araw ng Sabado at hindi lang po araw ng Sabado. Maging Lunes, Martes hanggang Linggo ay tuloy-tuloy pa rin po yung programa na ginagawa po ng PBAID, kampanya sa masamang bisyon droga. So magandang araw po, Kuya Gary, batiin niyo muna po yung mga tagapakinig po natin. Okay, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, no? Yung mga kasamahan natin, mga People's Volunteers Against Illegal Drugs. Pangunguna po yan ng aming Colonel, si Colonel Bonnie. At salamat kay DJ Ron na nabigyan muli kami ng pagkakataon na maging bahagi po ng programang ito sa online, sa YouTube, maging sa Facebook. At itong marami po tayong nanonood na mga member ng PBAID sa buong Pilipinas. Welcome po sa programa ni DJ Ron every Saturday from 1 p.m. to 2 p.m. Thank you and good afternoon po sa inyong lahat. Okay, so mabuhay po talaga ang PBAID. So alam naman natin ang PBAID ay parang mga kabuti na kung saan-saan na lang umuusbong na dumarami at dumarami yung ating mga kasapi o miyembro ng PBAID. Kaya sana po sa ating mga kababayan ay talagang sumama na kayo sa biyahe ng tunay at totoong pagbabago na ayaw natin sa masamang bisyo. Yan. Okay, so Sir Domingo, kamusta po? Well, bago ang lahat, magandang hapon sa iyo, Pastor Gary, at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa YouTube at sa kanilang mga tahanan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat DJ Ron at muli at kami mabibigyan na naman ng magandang pagkakataon sa iyong napakalawak na programa. Magandang hapon po, sir. Okay, so magandang hapon po talaga. Okay, so talagang gawin natin na laging maganda ang bawat araw po natin at bawat oras na dapat ay gawin natin maganda yung nagaganap sa ating buhay. Kasi kung sila ay papasok sa masamang bisyon droga, hindi po maganda yung kanilang pinapasok at lalo na kung sila ay magpapatuloy pa. Tama po ba, Sir Gary? Opo, napaka-importante po na malaman natin na ang pagpasok po sa bisyo ng ipinagbabawal na droga ay hindi po talaga makakabuti. Una, sa ating pamilya. Marami na hong nasirang pamilya dahil sa droga. At siyempre, tayo mga PBAID, advocate natin na ayusin ng pamilyang Pilipino. Ang Pilipinong pamilya ay iaayos sa pamamagitan ng ating ginagawang kampanya laban sa pag-iwas, sa paglayo sa ipinagbabawal na droga. Yun po, importante po na lumayo tayo dito at hindi po talaga ito makakabuti sa ating pamilya, maging sa ating sarili. At wala naman talagang napabuti na sila ay gumamit ng droga at nagtulak ng droga na napaganda yung kanilang buhay.
So alam naman po natin, so sa bawat minuto o bawat oras ng ating buhay o bawat araw ng ating buhay ay dapat ay ilaan po natin sa mabuting gawain at hindi sa masamang gawain. So ano ba yung mga masasamang gawain? So alam mo, pag gumamit ka ng droga, talagang papasok ka sa masamang bisyo at papasok rin sa masamang gawain. So dapat ang ating buhay ay ginagamit natin sa ating magandang kaparaanan na mapabuti at huwag tayong pumasok sa masamang bisyo. Okay, so ako po meron po katanungan yung ating ilang mga tagapakinig at tagapanood po. Ang makakasagot po siguro nito ay maaring masagot po ng ating mahusay at magaling na kasapit natin dito na walang iba na si Sir Domingo. Sir Domingo, so tungkol po, di ba, meron po tayong mga kaparusahan tungkol do sa mga mahuhuli at nagtutulak ng droga, di ba po? Yes, totoo yan. Okay, so ito naman po. Meron pong katanungan, kung sila daw pala ay nahuli ng nagtutulak ng marijuana o ng shabu, pag marijuana raw ang nahuli sa kanila, ay non-bailable. Pero pag shabu raw po ay bailable, totoo po ba yun? Well, wala pong katotohanan yan. No? As long as ang category po na nahuli sa inyo is illegal drugs, and then yan po ay pinagbabawal sa batas. Wala pong, baka ang binabanggit na nagtatanong na yan ay yung tinatawag niya medical marijuana. In fact, si Pastor alam yan na isinusulong yung batas na yan na illegalize yung paggamit ng marijuana but in terms of medical. And the problem lang po niyan, baka po tayo maabuso. Sa Republic Act 9165, ito po sa ating batas laban sa droga, kasama pa rin po ang pinagbabawal ang marijuana at yung mga illegal drugs na yan. So walang katotohanan po yan na kapag marijuana ang nahuli sa'yo, nakaka-bail, walang bail at ang shabu ay nabebailan. Opo. Depende po yan sa appreciation ng korte. So bakit ganun po, pag marijuana, non-bailable, pero pag shabu, bailable, bakit ganun po? Parang hindi po yata tama. Hindi, wala pong katotohanan yan. Katulad nga na nabanggit po natin, depende po sa appreciation ng korte yan. Kasi meron ho tayong mga shabu na pag nahuli ho kayo, ang presumption ho dyan, habang wala pang resulta ng laboratory, that is remain to be confirmed as shabu. But if it is confirmed na shabu, illegal drugs yan, then makakabail kayo. Ngayon, ano ba yung mga paraan kung bakit nakakabail yung mga yan? Yan po yung mga tinatawag natin technical issue. Kasi napakabigat to na once na mayroon mahuli sa ipinagbabawal na gamot, yung chain of evidence. Pag sinabi yung chain of evidence, kailangan yung pagkakahuli ninyo ng ebidensya diyan sa ipinagbabawal na gamot na yan, hanggang sa makarating ito sa laboratory, sa inyong headquarters, hanggang sa korte ay hindi mapuputol yung chain of evidence. Kapag naputol po yan o nagkaroon ng violation sa pag-deliver ng ebidensya, yan po ay isa sa mga technical issue na kinaharap ng ating mga law enforcer. Pag hindi po maalam yan, tiyak ho yan, pag magaling ang kanilang abogado, makakabail ho yan. Yun ho mga paraan. Ngayon, ano po ba yung mga technical issue na yan? I will cite you an example, DJ Ron, mabilis lang to. Halimbawa, nahuli ko nagkaroon tayo ng bypass operation sa isang lugar. Meron ho mga kaparaanan niya kung paano po natin ma-account yung ebidensya na yan. Kung saan po ninyo nahuli ang ebidensya na yan, doon din sa lugar na yon ang tinatawag natin na marking of evidence. Now, who will be the witness? Dapat ho, nandoon ho sa marking of evidence yung ating mga barangay kapitan, yung mga press, because the barangay kagawad, because they are mandated by the people. Kapag yung ebidensya na nahuli mo at dinala mo sa opisina mo o doon sa, like for example, headquarters ninyo at doon mo in-account yan, meron na pong violation doon.
Hindi po pwede sa batas yan. Sa Republic Act 9165, nagkaroon na kayo ng violation dyan. Technicality ang tawag yan. Pagdating sa korte niyan, dismiss ang kaso niyan. So may mga ganun pala po. Okay, so yun naman po. So, Yes. so para hindi na nila ma-encounter o ma-experience yung ganyan, so ang dapat nilang gawin ay huminto na sila at umiwas at magbago na sila. Kasi kung naalam naman po natin, so talagang ito na, nandito na ang PBAID na nagbibigay sa inyo ng mga idea kung ano ba yung mga tamang kaparaanan at tamang ninyong gagawin. Kasi kung sila ay magpapatuloy pa sa paggamit ng masamang bisyong droga, ay maari nila sapitin yung kapahamakan na nag-iintay sa kanila. So maaring ganito po, may mga nakikinig sa atin sa radyo na maaring mayroong bisyo o nagtutulak. So maaring yan yung kanilang sapitin na sila ay mapahamak. So ano ba yung maipapayo nyo na lang po, Sir Gary, sa ating mga kababayan na hanggang ngayon, kamakailan lang, may mga nahuli na naman ng mga ating mga pasaway na mga kababayan na nagpapatuloy pa rin sa pagtutulak at paggamit ng droga. So ano po yung maipapayo nyo, Sir Gary? Siyempre, alam mo, sa buhay natin dito sa lupa, lahat naman tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay. Pero siyempre, may mga tao pa rin na pinipili nilang mabuhay na sama-sama. No? For example, mas pinipili nilang mamuhay na lumalabag sila sa batas na kadalasan, sabi nga natin last Saturday, alam naman nilang bawal ang mga bisyo na ito. This is an illegal substance, RA 9165, from Section 1 to up to Section 98, no? Na kung saan may mga batas po na ipinagbabawal po ang mga paggamit, pagbebenta, okay, o pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa atin ho sa Pilipinas, ang pinaka number 1 ho, yung shabu at marijuana, ay ecstasy. Yan lang ho halos sa Pilipinas ang tatlo na kadalasan po na nababalitaan natin na ginagamit ng mga kababayan natin Pilipino dahil ho sa kanilang bisyo. Pero ang katotohanan nito, yun ho ay illegal. Pwede ho kayong makulong, makasuhan, at lalo hong magkakaproblema kayo. Siyempre, pag kayo ay nakasuhan na, kakaroon na po kayo ng record sa batas, maapektuhan po pati pamilya nyo, pati pag-aaral mo. Kung ikaw isang estudyante na nahulihan ka ng marijuana o shabu, maapektuhan na yung pag-aaral mo. At saka, siyempre, yung pangarap mo sa buhay bilang isang kabataan ay nahihirapan ng matupad. Kaya ang payo namin sa PBAID, kayo po ay umiwas na po dito sa bisyo na ito at mag-focus na lang po tayo sa ating pamilya. Ayusin natin ang ating pamilya, ayusin natin ang ating trabaho, lumayo tayo sa mga tao na alam natin na may mga ginagawang masama sa pagtutulak o may mga sistema pa sila sa buhay na ito. Ang pinakamainam na maipapayo po ng PBAID ay umiwas na lang po kayo sa mga taong ito. Sumama na lang po kayo dito sa People's Volunteer Against Illegal Drugs at matututo pa kayo at magiging instrumento rin po kayo para makatulong sa mga kababayan natin na biktima na ng mga ipinagbabawal na droga. Ayun po, DJ Ron, yung aking masasabi sa mga kababayan natin na patuloy na gumagamit ng masamang bisyong ito. Okay, so alam naman po natin. So tanong ko na lang po, Sir Gary. Okay, so kung meron po tayong tagapakinig sa radyo o mga tagapanood na meron siyang masamang bisyong droga, gusto niya na magbago, pwede ho ba siyang maging kasapi rin po ba ng PBAID? So meron po tayong mga kaparaanan na pwede natin siya matanggap o meron po tayong mga requirements na kailangan kanyang gawin po bago maging miyembro po ng PBAID? Well, sa ngayon, marami na po kami chapters at nandiyan po nga po si Major Midelio. Siya po yung aming pinakamahusay na recruiter sa NCR. Halos po dito sa NCR, we have only how many? 16 cities in one municipality, 17 Yes. lahat. Halos makukompleto na po. Hopefully, ngayong buwan na to at sa darating na buwan, na ang bawat syudad po ay may mga coordinator na, may mga officers na po tayo. And then, siguro po, hanapin lang nila
yung ating Facebook account ng Philippines Volunteers Against PBAID, ano po, at pwede po silang magtanong doon. Sa mga coordinators po, kami po ay tumatanggap sa lahat ng mga gusto maging bahagi po ng programa na ito, ng advocacy ito. Ganun lang ho kadali. Manood lang at sumubaybay sa programa ni DJ Ron tuwing Sabado po, no? At pwede ho kayong tumawag, nilandline naman po si DJ Ron o may cellphone online, pwede na ho kayong magtanong, ano? Yun po yung mga ano, then si Major Medeli, baka may maidagdag yung hotline ng ating PBAID sa buong Pilipinas kung meron na, or cellphone number. Okay, so Yung yes, Oo, sige po. hindi po kayo po, Sir Domingo. So ano ho ba yung mga contact number na pwede nilang matawagan kung sila ay may mga katanungan tungkol sa ating programang sinasagawa dito sa PBAID po, People's Volunteers Against Illegal Drugs? Yeah, kasalukuyan pong inaayos pa ho namin yan at para po kami makasiguro dahil alam naman po ninyo ngayon maraming gusto maging membro ngayon at na-overwhelm po yung headquarters natin. So nagkakaroon po kami ng mga series of meetings, especially tomorrow. We will have another Zoom meeting para po maiayos ngayon yung tamang pagsasaayos sa recruitment procedure at saka yung mga hotline na gagamitin namin dito sa People Volunteers Against Illegal Drug. Kasi nga po, as you can see, marami na pong gumagamit kayo ng mga logo natin na medyo mali po yung information na kanilang sinasaad doon sa kanilang mga Facebook account. Katulad po nung isang inayos po namin, nag-issue na ho kami ng disclaimer na ipinahihiwatig niya doon sa kanyang Facebook account na ang PBAID is a PNP multiplier force. Ay hindi po. Hindi po kami nasa supply reduction. Trabaho po yan ng PIDEA at ng mga anti-drug unit ng ating kapulisan. Sa amin po sa PBAID na sa demand reduction strategy po kami. Alam po ni Pastor yan. So hindi po kami involved dyan. At ang pag-miyembro po rito sa amin sa PBAID o People Volunteers Against Illegal Drug ay libre po yan. Kaya nga po kami nagkakaroon ng masusing investigasyon dahil may mga nakakarating na rin po sa aming balita. Well, it is an unconfirmed report na nagagamit ang PBAID sa pag-recruit kapalit po ng munting halaga. So we have now a series of meeting by tomorrow and hoping lahat po ng director from Luzon, Visayas, and Mindanao maka-attend po sa meeting na pinatawag ng aming chairman. So wag ho tayong mag-alala mga ka-PBAID. Maghintay lang po kayo ng further announcement. Sa kasalukuyan po kasi ginagawa na po ng mga nakakataas sa amin kung paano maiayos ang membership dito sa aming samahan. Dahil nabigla rin po kami lumawak na po ang aming recruitment as far as abroad. Well, in fact, meron na tayo sa UK. To set an example, meron na sa Japan. Meron na tayo sa Chile. So nagiging international na to. Kaya yung maliit na grupo namin from single ay naging triple o doble pa ho doon ang miyembro. Abay na-overwhelm po kami. So we have to settle down, ayusin natin we establish our backbone, ayusin muna natin yung mga haligi natin so that we can continue. At tama po yung sinabi ng ating katoto o kaibigan na pastor na nabigla kami, unti-unting dumami. And well, in fact, as appointed director ng NCR, isang huto sa napakahirap na trabaho. 17 po atang city natin dito, 16 and 1 municipalities. And we have to reconcile. Lahat ho yan, lalagyan ho natin ang mga coordinators yan, 17 cities na yan. At napakahirap naman po gumalaw sa mga araw na to, panahon na to, because of pandemic. At alam naman po natin na
sana magkaroon na tayo ng bakuna, masolve na natin tong problemang to so that makagalaw ho kami. As you can see, hirap na hirap po kami ritong tumarbaho because wala hong labasan. And remember, still we are in ECQ. So we are using only our own communication is this cellphone and Wi-Fi. At yung Wi-Fi naman natin alam naman ho natin, lulubog, lilitaw. Napakahirap po ng connection. Okay, so yun naman po. So alam naman po natin. So basta tayo ay gagawa ng ating kaparaanan na mapalawak pa yung ating PBAID. Pero sa ngayon po talaga ay nararamdaman po natin yung dumarami yung mga nagiging miyembro netong PBAID na talagang alam po nila once na sila ay maging miyembro, ibig sabihin meron silang kalalagyan na maganda na ginagawa nating mga kaparaanan na tayo ay makatulong sa ating mga kababayan. At syempre, para ang gusto rin po nila ay makatulong din sila sa ating mga kababayan. So tama po ba, Sir Gary? Yes, oo, Kuya DJ Ron. Yun ho talaga yung pangarap natin na ang bawat Pilipino ay ma-educate sa pamamagitan po ng People's Volunteers Against Illegal Drugs na kasi ganito po yan, pag tayo po ay member na ng PBAID, i-educate po namin kayo yung dangers of this drug addiction na sa inyong katawan, maging yung vices, kung kayo man po ay may mga bisyo ng tobacco smoke and alcohol drinking, yun ho'y pasok pa rin doon sa addiction. Matutulungan po namin kayo na maging maayos ang inyong katawan kasi po syempre pag ikaw ay wala ng bisyo, nagiging healthy ang lifestyle mo niyan . We will talk about physical exercises, mga yung bang pag-iingat sa katawan lalo na sa panahon na ito. Meron na nga tayong pandemic, hindi pa tayo nag-iingat, lalo tayong magkakasakit niyan. Kaya rest assured, Kuya DJ Ron, na ang bawat magiging member ng PBAID ay may educate po natin, may papaliwanag po natin sa kanila itong prevention and education na ipoprovide po ng mga trainers natin sa PBAID. So yun naman po. So alam naman po natin. Okay, so actually may mga dumating po tayo ng mga kasamahan dito po sa ating studio. At tayo naman po talaga ay lahat ng pumupunta po sa studio na talagang ipinopromote po natin yung ating gawain tuwing araw na Sabado, yung ating programa dito sa PBAID People's Volunteers Against Illegal Drugs na talagang dapat nating kalampagin yung mga pag-iisip ng mga iba nating mga kababayan na tutulog-tulog na sila ay hindi pa magising. Hoy! Giselle! So dapat sila ay gumising na sa katotohanan na hindi na nila dapat sila magpatuloy pa sa pagtutulak at paggamit ng droga. Kasi kung sila ay magpapatuloy sa paggamit o pagtutulak ng droga, ay baka mamaya ay hindi na sila magising. Tama po ba? Hoy! Tama po ba, Sir Domingo? Yes sir, oo. Yan nga ho ang namin dito sa demand reduction program, to take away the person from drugs and reduce his desire. Kayang-kaya po ni Pastor yan. Opo. Yung desire to abuse drug. So kailangan meron ho kami mga formula at saka yung mga preventive education natin. And then isa pa yung treatment and rehabilitation program na kailangan may pamahagi namin to sa aming mga aming mga kamiyembro, And then isa pa yung mga civic awareness and response, dapat yan yung meron ho ata kaming proyekto rito na gagawin sana yung adopt a barangay program. So yung kung ano man yung mga barangay na meron talagang talamak yung mga drug abuse o drug PWD o person who use drug, so magkakaroon ho kami ng public awareness doon sa lugar na yon o demand reduction program para ho may pamahagi po namin o may pamahagi namin ang aming kaalaman kung paano makaiwas sa ipinagbabawal na droga. Napakarami na po niyan Ito nga lang na 2019 to 2020, according to the DTV report, is nasa 1.8 million na po ang mga drug user natin. Nabawasan na po yan, nabawasan na because nung umupo ang ating mahal na presidente,
nagkaroon tayo ng Oplan Tokhang, Oplan Kato, kung ano-ano pang Oplan Multo na yan, nabawasan yan. And then, lalo na ngayon di sa pandemic, nabawasan na rin yung tinatawag natin mga drug use because of this nagkaroon po ng paghihigpit. Ano? Pero ganun pa man, meron pa rin ho talaga tayong matitigas na ulo ng mga kababayan natin na itinutuloy ang masamang gawain na to. Kaya nga ho sana, patapos na tong pandemic na to, para makalabas na po, lalong-lalo na po yan si Pastor Gary na isa po sa napakagaling na lecturer ng aming grupo. Lalong-lalo na pagdating sa demand reduction strategy na hasa po yan eh. Aral na aral po yan na DJ. Kaya nga kami nagpapasalamat rito kay Pastor at nakuha namin ito na tulungan kami. Hindi po kasi namin kakayanin ito dahil sa napakalaki ng Pilipinas. As you can see, ito nga lang ho, February 2020 report na almost nasa 2 million na yung mga PWODs natin. Okay, so yun naman. So alam naman po natin, ito yung mga tao na gumagamit. Di ba po yung mga PWODs na yan na gusto po natin na tulungan sila na makapagbagong buhay. So meron naman po kasi nga katanungan din dito po na siya po ay nagbabakasyon. Okay, so kasi po, di ba po pag sila ay gumamit ng droga o nagtulak ng droga, meron po silang bakasyon na pwedeng puntahan. Okay, so merong bakasyon na forever, merong bakasyon na pansamantala, merong bakasyon na panandalian lang, at merong bakasyon na matagal. So ano ba yung mga bakasyon na pwede nilang pagpilian? Yung bakasyon na forever, yung mapunta ka sa sementeryo? O yung bakasyon na bakasyon na mapunta ka sa kulungan na forever din, di ba po? So pero meron naman pong bakasyon na pansamantala o kaya pansamantagal. Okay, so pero pagdating po sa korte, minsan ang sinasabi po, aminin mo na lang. Kasi kung hindi ka aamin at ipaglalaban mo yung kaso, aabutin ka ng 20 years sa iyong kaso tungkol sa pagtutulak o paggamit ng droga. Pero kung ikaw ay aamin, mga 4 years and 7 months. So minsan naman, yung iba ay napipilitang umamin, miski hindi naman sila napatunayan na gumamit ng droga. So paano po yung mga ganun po? So mas magandang umamin nila o ipaglaban po nila? Kuya Domingo. Sir Domingo. Well, actually po, isa po sa mga ng ating Duterte administration is decongest ang mga kulungan natin, kasi napupuno na sa dami ng mga nahuli natin o because of this oplantokan, mga surrenderies. So yung pag-amin, itong sa sinasabi mo, aminin mo na ikaw drug user, yes, totoo yan. Once na nahuli ka and you are a first-time offender, so may mga binibigyan ka ng pagkakataon ng korte na magbago. So yan po yung parang pumapasok na yung probation system natin dito. I-decongest natin yan, bigyan natin ng pagkakataon magbago, diyan na po pumapasok ang mga LGU, yung tinatawag na reformation program. So para ho, what do you call this, Pastor? Mas well-versed ka dyan sa procedure na yan. Oo, ganito yan, Ron, kasi ang ating context dito, yung mga nahuli na, di ba? At may choices nga sila kung ano yung bakasyon. Depende kasi yan sa kanilang kaso na pinasok o na-involve. Particularly, sabihin na natin na kung ikaw ay nahuli at meron kang kaso, mayroong mga paraan ngayon ang korte for the discongestion, yung sinasabi nilang plea bargaining, di ba? Na ang bawat Pilipino ay binibigyan ng pagkakataon muli na makapagbagong buhay pa. Kasi siyempre, hindi naman lahat talaga ay sila mismo ang nahulihan ng ipinagbabawal na droga. Maaring kasabwat sila, nadamay lang sila. Kaya binibigyan ng pagkakataon ng korte. At siyempre, ina-apply po yan, DJ Ron. May mga PAW lawyer na nilalapitan dyan. Okay, yung iba naman, pumapasok na diretso sa parole and provision program.
na yan naman ay hawak na ng DOJ. Okay. Ngayon, yun nga, sabi nga ni Sir Boy na pag na-approve ng court yung kanilang application, ay binababa sila sa mga Anti-Drug Abuse Council ng city and municipality. Pero siyempre may proseso yan. Hindi naman kaagad pag nag-apply ang isang PDLs, yung person deprived of liberty, ina-approve kaagad. It depends to the court, DJ Ron, kung a-approve ba siya o hindi. May mga talagang nag-a-apply na hindi ina-approve. Pero may mga nag-a-apply na na-approve naman at nabibigyan muli sila ng pagkakataon. At marami na tayong patotoo na nagbagong buhay naman talaga. No? Okay. At meron nga ako ditong Narcotics Anonymous sa Marikina City na lahat ng mga nakapagtapos na sa ating reformatory program, sila po iniginawa kong isang grupo para nasusubaybayan pa natin, natuturoan pa natin ang tinatawag natin psycho-spiritual, psycho-education, yung relapse prevention, family intervention. Kasi may tendency pa rin talaga na magka-problema sila ulit. Kaya may mga lawyer din tayong kaibigan na nagbibigay sa kanila mga legal advice. Kaya kami sa PBAID, may mga lawyer din kami na pwedeng lapitan at hingian ng tulong. Kaya maganda yung plano nga ni Sir Boy na pag medyo okay ng ating panahon ay makakababa na kami sa mga barangay. We will talk to the barangay captains para po maipaliwanag yung programa ng PBAID. Ano ba ang maitutulong sa kanila ng PBAID, no? Dito sa kanilang prevention program, sa kanilang demand reduction and family intervention, at kung ano pa ang pwedeng maibigay na tulong ng mga PBAID members sa kanilang komunidad sa DJ Ron. Okay, so may mga katanungan po. Actually, may mga nagme-message na po. So sana sa ating mga kababayan ay makisapi po kayo dito sa PBAID. At syempre kung kayo ay may mga katanungan, nandiyan po yung ating mga eksperto na sasagot sa inyong mga katanungan. So Sir Domingo, sana po yung masagot niyo po ito. Bakit daw merong nahuli na, okay, na inibitahan? Syempre, saan dadali niyan? Maaaring sa presinto. Pero after po ng inibitahan at dinner sa presinto, nakauwi din po. So bakit po ganun? Well, totoo po yun. No? May mga naiimbitahan niya, especially Nahuli na. Uplan Tophang. At kung ikaw po ay nasa barangay watch list, may mga kaparaanan o strategy ang ginagawa ngayon kasi inimbitahan ka, wala ka naman nahuli sa'yo. But it is only an invitation. So kakausapin ka lang na nasa drug watch list ka, you have to change your way, magbago ka na. So kasi ang pulis naman, hindi naman basta-basta manghuhuli o iimbitahan ka nang walang ebidensyang nakuha sa'yo. But I'm sure yung invitation na yun is parang seminar program lang yan. You have to tell them na sasabihin, kasi ginagawa namin yan nung nasa servisyo kami, yung mga nasa drug watch list na nasa barangay, binababa namin yan at iniimbitahan ho namin yan. Hindi po sa presinto, but doon mismo sa barangay center. And then binibigyan namin sila ng babala na magbago na kayo kasi kayo ay nasa drug watch list. And then meron kaming series of program. Ito po yung tinatawag na reformation program. So bibigyan namin sila ng mga kaparaanan para mabisi sila. Kasi kung hindi po namin gagawin yan, especially sa amin sa PNP, nung kami aktibo pa, ang vision namin is, napakabigat na vision nito, DJ Ron, is drug-free Philippines, ano? Okay, So how will you do that? Okay, so parang Yes, napakahirap pero siguro darating din sa tamang panahon. Pero siguro baka iba na yung panahon na yun. Iba na yung generation na yun. Kasi kung gagamit tayo ng yung mga artificial intelligence na ito na yung mga kaparaanan ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan at ang PIDEA na gumagamit na sila ng mga artificial intelligence, so malalaman na nila agad kung itong taong ito ay gumagamit ng droga, kung itong taong ito ay gumagamit ng masamang vision droga. So ito rin po yung sanang gamitin ng ating gobyerno na gumamit ng mga tinatawag na artificial intelligence. Pagpasok pa lang nila sa ahensya ng gobyerno, malalaman na agad sa mata na nababasa na yung pag-iisip ng tao na ito pala ay isang korap na dapat nang tanggalin sa gobyerno.
So pag gumamit na siguro yung mga kapanahunan na yan na ang ginagamit na sistema ay yung mga artificial intelligence, siguro po talaga ay talagang malilinis na yung bawat ahensya ng ating gobyerno at malilinis na rin ang bawat buhay ng ating mga kapamilya, kapusong Pilipino. Kasi alam niyo naman po, DJ Ron, yung nasabi mo na actually meron na tayo niyan. meron na po ba? Mata. Oo, may gadget na pong naimbento ang PUP. Nag-pilot po sila dito sa amin sa Marikina at tinawag ko lahat yung mga kaibigan natin at then nagkaroon kami ng back-to-back. Yung drug test nila ay sa mata. Malalaman ka na, DJ Ron, kung nagdodroga ka sa mata mo pa lang. At bago to, Ngayon ko lang narinig yan na, Pastor. Oo, tapos kinounterpart ko naman yung ating regular drug test to urine test. Maganda ang resulta. Pero secret pa ito, dinidevelop pa nila ng husto para maging 100% accuracy nung kanilang drug test na may pasusuot lang sa yung glass, Yes. parang sunglass. Mamomonitor ka na nila na kung you are using any illegal substance. Kaya yung sinasabi mo na yun, DJ Ron, nangyayari na yan. Okay. Oo, balang araw nga, laway lang Parang swab test lang. Malalaman na po. So sana O, sa... dudura ka lang, okay, at papatakan ng isang chemical, positive, malalaman nila. Okay, so talagang marami po talagang kaparaanan na makakagawa yung ating mga mahuhusay at mga matatalino. Okay, na talagang umiisip din sila ng kanilang kaparaanan para malaman din po natin na ito ay magagamit sa tamang oras at panahon na talagang makakatulong na masugpo yung problema sa droga. At syempre, sana rin po makaisip din sila para sa mga bawat ahensya ng ating gobyerno na malaman din nila kung itong taong ito o politiko na to ay corrupt o hindi. So dapat po talaga kasi ay gamitin po natin yung mga mabuti nating mga kaalaman na maibahagi natin sa ating mga kababayan na makakatulong naman sa kanilang buhay. So alam naman po natin na ito na at nandito na ang PBAID na wala nang atrasan na talagang isusulong po natin. Talaga, yung tunay at totoong pagbabago. Kaya sakay na kayo sa biyahe ng pagbabago na isinusulong ng PBAID. Kasi kung maiiwan kayo sa biyahe, baka mamaya, iba na yung masakyan ninyo at mapunta kayo sa ibang biyahe papuntang sementeryo o papuntang kulungan o papuntang mental. So kaya sumakay na po kayo dito sa biyahe ng tunay at totoong pagbabago na isinusulong ng PBAID na ipinagmamalaki po natin. Hindi lang po dito sa sambayan ng Pilipinas. Na alam naman po natin na nagkakaroon na rin tayo ng mga miyembro sa iba't ibang bahagi ng mundo o iba't ibang mga bansa na nagiging bahagi ng PBAID. Kaya sana po para sa ating mga kababayan na sana po biyahe na tayo. Hindi po biyahe na gumamit ng droga. Ibig sabihin, sumakay tayo sa biyahe ng tunay at totoong pagbabago na isinusulong ng ating founder at napakahusay at napakabait nating na chairman na walang iba na apo na mayapang bayani na si Andres Bonifacio na itong ating founder ay talagang umiisip na mapalawak at mapaganda ang bawat buhay ng bawat Pilipino. Ang sabi nga po natin dito sa PBAID, di ba? Pusong Pinoy, dugong bayani para sa tunay at totoong pagbabago. Okay, so ano po yung masasabi nyo sa ating mga programa na lagi dapat nilang abangan sa ating YouTube channel po at syempre dito sa Facebook. So sa ngayon po, nandito pa lang po tayo sa Facebook dahil hindi pa na-activate yung ating YouTube channel po. At maaring sa susunod na araw ay regular na nilang mapanood yung ating YouTube channel tuwing araw ng Sabado yung ating programa sa PBAID. So ano ba yung mga huli nyo maibabahagi po, Sir Domingo, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At syempre, doon sa ating mga kababayan na mayroon tamang pag-iisip na maging miyembro ng ating programa sa PBAID. At syempre, doon sa mga may tama ng isip, ay gawin nila yung tamang kaparaanan na sila ay makapagbago na at makapag-isip-isip na ito na yung tamang oras at panahon na nag-iintay sa kanila, na sila na lang yung iniintay at hindi sila yung iniintay sa kapahamakan. Tama po ba, Sir Domingo?
Yes sir, unang-una maraming salamat sa mga nagpamiyembro dito po sa aming adhikain o sa aming grupo. Ito po yung People Volunteers Against Illegal Drug na binuo ng ating chairman na apo ng bayaning si Andres Bonifacio, ano? Si Colonel Rodrigo Bonifacio. Maraming salamat po sa inyo at sana po wag po kayong hindi po ito yung grupo na pag sumali kayo ay meron na po kayong kapangyarihan na manghuli. Hindi po. Ito po ang grupo na ito po ay isang samahan o pagsama-sama ito na pagtulungan natin. Natulungan natin ang ating gobyerno na bigyan natin ng tamang kaalaman o sapat na kaalaman ang ating mga komunidad. Kasi unang-una po, ang unang tatamaan dito ay ang mga bata o yung mga anak natin o yung mga miyembro ng community ng mga kabataan. So sa ating mga bagong miyembro at sa mga magpapamiyembro pa lang, ito po ay hindi po force multiplier o ito po ay hindi po kayo itatap ng PIDEA o ng Philippine National Police na manghuli ng mga lumalabag sa ipinagbabawal na gamot. Ito po ay samahan ng isang grupo na ang gawain po ay parang community service. Yes, Apo. Ito po ay isang voluntary at ito po ay hindi po kami umaasa na kami magkakaroon dito ng ano pa man sahod o sweldo. Ito po ay kusang loob. This is the advocacy. Sabi kung gusto po natin matulungan ang ating gobyerno, do your part. Help us. Sa ngayon po, masasabi ko lang na hindi pa tayo makagalaw, but sooner or later, kapag napalaki natin ang grupo natin, marami po tayong matutulungan, especially from Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Alam ko po ngayon na karamihan sa ating mga kababayan ay naghihirap because of this pandemic na maraming nawalan ng trabaho at marami rin ang naligaw ng landas. And then nagulat nga ako, DJ Ron, itong isang balitang aking napakinggan Meron na pala tayong tinatawag na dati akyat bahay. Ngayon meron palang akyat barko. Akyat barko. Yes. Ano ko po yan yung akyat. Sabi, may bago ngayon. Hindi lang akyat bahay, meron pa rin akyat barko. So, iyon pala, ito yung mga kababaihan na umaakyat ng barko o ng sasakyang pandagat upang magbigay ng panandaliang aliw sa mga tripulante. Kapalit ay ang monetary consideration. So, wag po natin husgahan itong mga taong to dahil sila po ay mga biktima rin. Yan nga po dahil sa paghihirap, nagagawa nila yung mga bagay na yan. Isa po sa mga misyon o vision ng aming samahan ay matulungan o mabigyang kaalaman ang mga biktimang katulad ng mga taong to. So, yun lang po, Sir DJ. Ano po, Pastor, kayo naman po. Okay, Sir Gary. Okay, so ano ho ba yung mga huli niyong pananalita sa ating mga kababayan na talagang tatanim sa kanilang isipan na hindi nila makakalimutan na manggagaling po sa inyo? Opo, unang-una po sa lahat, tayo ay mga Pilipino. Tayo po ay may mga magagandang ugali, Tayo po ay merong disiplina na tinuruan po tayong gumalang ng ating mga lola. Ngayon at nakakalungkot dahil yung pagmamano ay parang pinagbawal na rin. Kaya parang ngayon pag nakita natin ang mga matatanda parang bawal na silang pagmano. Ibig sabihin ng pagmamano po ay pagbibigay galang, pagkakaroon ng respeto. Tayo mga Pilipino, likas tayong mabubuting tao Kaya lang dahil nga dito sa bisyo ng droga, nagka-problema tayo, nasira ang ating pagiging mabuting Pilipino. Kaya ang PBAID po ay gumagawa ngayon ng aksyon, ng advokasya, para maibalik ulit natin yung Pilipino na may disiplina, Pilipino na may takot sa Diyos, Pilipino na mayroong adhikain na mapabuti ang kanyang bansa. Kasi nga po pag may bisyo talaga tayo, especially itong illegal drugs,
ay marami ho tayong may isip na masama. Maaaring pumasok tayo sa krimen, sa pagnanakaw, o maging yung kapamilya natin ay mabibiktima natin. Marami na ho kaming nababalitaan na isa lang sa isang pamilya na maging involved sa illegal drugs, talaga hong marami hong problema ang nakikreate nito. Pati mga kagamitan ay nawawala sa kanilang mga bahay. Nasisira ang relasyon ng mag-asawa. Nasisira ang relasyon ng pamilya. Kaya kami po sa PBAID ay magtulungan po tayo. Tulungan natin na ayusin natin ang ating pamilyang Pilipino. Ayusin natin ang ating relasyon. Una, siyempre, sa Diyos. No? Siya naman ang lumikha sa atin. Kaya hindi po reliyon ang ituturo po ng PBAID sa inyo, kundi relasyon sa Diyos. Kasi yung po yung nawala ay at ang nasira. Kaya ang gagawin ho namin, ibabalik ko lang namin yun, yung psycho-spiritual na yung spirituality na wala kasi sa tao eh. Kaya ang pumasok ay kasamaan. Nawa, sa Sabado muli, magkita-kita tayo at kung may mga tanong ho kayo ay just forward to DJ Ron para ho masagot namin sa abot ng aming makakaya sa aming karanasan ni Major Domingo at ako. Nakakasigurado naman po kayo na kami may mga karanasan at yung karanasan po namin ang maibabahagi rin namin sa inyo. Maraming salamat sa oportunidad na ipinagkaloob mo, DJ Ron, na kami ay naging bahagi po ng programa ninyo kahit 1 oras lang every Saturday. Ay alam ko, marami tayong matutulungan pa sa mga susunod nating programa. Maraming salamat sa inyo. Okay, so maraming salamat po sa lahat na nakinig po sa atin sa radyo at syempre sa lahat ng mga nanood sa Facebook at abangan nyo po yung ating replay broadcast sa official YouTube channel po natin, DJ Ron Online TV, na mapapanood din po tayo ng replay bagamat sa ngayon hindi po tayo live sa YouTube pero sa Facebook ay live na live tayo at sa radyo. So alam niyo po, marami pa talagang mga katanungan dito sa akin. Okay, so kaya lang talagang medyo kapos yung oras. Pero nakakalungkot nga lang po, meron po tayong ilang mga kababayan na dala nga ng pandemic na siyempre nung wala pang pandemya ay okay yung kanilang pamilya. Bago sila mag-asawa lang, kailan na sila kinasal, mga nakarang taon lang. So ngayon dahil na nawala na ng trabaho yung kanyang asawa dahil gawa ng pandemic, ang nakakalungkot, iniwan siya ng babae at sumaman sa iba na mayroon namang pera. So yun po yung nakakalungkot eh. So alam naman po natin, so marami tayong mga kababayan na talagang matindi yung epektong dinaranas po natin dulot ng pandemya. So yung mga iba dyan, nawalan na ng trabaho, ang nakakalungkot, dahil siya nawalan ng trabaho, iniwan naman siya ng asawa, ibig sabihin, nawala na yung trabaho niya, nawala na yung pamilya niya, na sumama sa iba. So nakakalungkot talaga yung mga dinaranas ng ating mga kababayan. Ang nakakalungkot, itong taong ito ay pumasok sa masamang bisyo na hindi naman dapat niya gawin. Kasi yun na lang yung lunas niya sa nangyayari sa kanyang buhay. Na nawala na siya ng hanap buhay. Ngayon, iniwan pa siya ng asawa niya dahil wala na nga siyang hanap buhay. Ang nakakalungkot, meron tayong ilang mga kababayan sa dala ng matinding problema o depresyon ay pumapasok na sa masamang bisyo at masamang gawain. So sa mga bawat problema o mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, wag po tayong mawala ng pag-asa. So sa mga bawat pagsubok na ibinibigay sa atin, ay may nakalaan din po na solusyon. At kahit papano, ay makakalasap din tayo ng kahit konting ginhawa. Kaya sana po sa ating mga kababayan, sa mga dumaranas ng mga matinding depresyon, dala ng pandemya, dasal lang po yung ating kailangan. Kasi po, kung hindi po tayo lalapit sa Kanya at hindi tayo tatawag sa Kanya, paano niya malalaman yung gusto mong iparating sa Kanya kung hindi ka marunong tumawag sa Kanya o lumapit sa Kanya? So dapat gawin po natin yung tama nating mga kaparaanan. Meron naman din po dyan na talagang matindi pa yung mga problema. Pero sila po ay nakakaahon din sa mga bawat problema o mga pagsubok na dumaraan sa kanilang buhay dahil hindi sila bumibitiw kung saan sila tumatawag. At binibigyan na sila ng pagkakataon na mangyari ito sa kanilang buhay, yung mga pagsubok.
pero ito'y nalalagpasan nila dahil sila ay gumagawa ng tamang kaparaanan na hindi masira yung kanilang buhay. Kaya sa mga bawat pagsubok po natin, isipin po natin, nandyan lang siya at nag-iintay sa atin na tayo'y tumawag at lumapit sa Kanya. At syempre, nandito ang PBAID na magbabahagi rin po at kasangkapan sa tunay at totoong pagbabago na ayaw natin sa masamang bisyo. Ang isulong po natin ay tunay at totoong pagbabago. Magandang hapon po sa lahat-lahat ng mga nakinig sa radyo at sa mga nanood sa Facebook at syempre doon sa mga manonood po sa ating replay program sa YouTube channel po natin. Magandang hapon, magandang araw at sana laging maganda ang bawat araw, oras po natin. So gaganda ang ating buhay kung maganda ang iyong gagawin sa iyong buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah! Yeah! 98.3 Radyo kontra droga. PBAID, People's Volunteer Against Illegal Drugs. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Ako'y nabiktima ng isang balat kayo. Akala ko tunay di pala totoo. Masasarap na pagkain ng hinain sa akin. Pagtalikod ko ubod pala ng sinungaling. Sakit sa loob, tinurin mo na kaibigan. Yun pala, ako'y nasa kapahamakan. Pinitpit niya ako doon sa kadiliman. Pinatikim niya sa akin ng anay sa laman. Bato mariwana lahat ay natikman. Ang isip ko noon talagang lumilipad na lang. Hindi ko na alam, walang mapuntahan. Ako'y nakakulong sa rehas ng kadiliman. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Kaya ito ang payo ko sa mga Pilipino. Mag-ingat-ingat sa mga kaharap ninyo. Di lahat tunay, di lahat totoo. Kilatisin mabuti para kayo ay sigurado. Mabuti na lang nandyan ang Diyos Ama na siyang gumabay at nagturo ng daan. People's Volunteers Against Illegal Drugs. Naging instrumento para sa tunay na daan. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Sagipin natin ang pamilyang Pilipino para makaiwas sa mga panluloko. Huwag tayong tumingin sa mga karinyoso. Akala mo tao yung pala isang aso. Mukhang matino pero di totoo. Ang galing magpanggap, ang galing mang-abuso. Padadamahin ka sa mga salita. Pag kumagat ka, isa ka na sa biktima. Yeah! Yeah! Abangan po ulit kami sa susunod na Sabado dito sa ating programa sa PB tuwing alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon na sabayan na po mapapanood sa ating official YouTube channel sa next Saturday po. Ang ating official YouTube channel po ay DJ Ron Online TV kaya mag-subscribe na po kayo. At syempre pag nag-subscribe po kayo, dadalhin po namin kayo sa tamang kaparaanan na mapabuti ang inyong buhay. Dito lang yan sa PB. Kumagat ka, isa ka na sa biktima. Ako'y nabiktima ng isang balat kayo. Akala ko tunay di pala totoo. Masasarap na pagkain ng hinain sa akin. Pagtalikod ko ubod pala ng sinungaling. Sakit sa loob, tinurin mo na kaibigan. Yun pala, ako